magpatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 60 at nasa verses 13 to 14 po tayo ngayon, no? Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako munang manalangin. Panginoon, maraming salamat po, tunay kang dakila. Salamat po sa gabing ito. Sa pagkakataon ito kami po ay makapag-aral muli. Kayo po ang gumabay sa amin, manguna at samahan nyo kami habang kami po ay ginagawa itong pag-aaral na to. Kayo po ang maitaas at mapapurihan. Naway ang mga kapatid na nasa online ay makasama namin, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Sabay-sabay kami matuto at maunawaan ang salita mo. Ang pag-aaral na ito ay isang tulong sa aming Panginoon sa patuloy namin paglago. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang maitaas at mapapurihan sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Yan. Maraming salamat po. No? Kahapon nga po tayo ay nagtalakay sa verse 12. No? At ito nga po ay tumutukoy sa pagpaparusa ng Panginoon sa mga bansang hindi maglilingkod sa kanyang bayan. At ito ay paalaala din sa panahon natin ngayon na ang mga hindi tumugon, no, sa kanilang mga kaloob, sa kaloob ng Panginoon sa kanila, ay magkakaroon ng panghabang buhay na paghihirap o pagkawasak. Sinabi dito, ngunit ang bansa o kahariang hindi maglilingkod sa iyo ay ganap na wawasakin. Ito nga po ay isang pagsasalita ng Panginoon, paghahayag ng Panginoon sa mga bansa o sa mga taong hindi tutugon o maglilingkod sa Kanya. Ang mga taong hindi kumilala, sumuway at tumugon, no? At doon din yung maalala natin na pinapaalaala sa bawat isa ang resulta o magiging kahinatnan ng pagtalikod na ito. Ang paglilingkod sa Panginoon ang tanging solusyon, ang tanging paraan upang tayo ay makasama niya sa dulong panahon. At dito ay tinutukoy nga nito na ang pagsuway ay magkakaroon ng isang matinding paghatol. Pagmamataas, pagsuway at pagtalikod sa Panginoon. So again, ang paalaala ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Panginoon, especially sa kanyang kalooban at sa kanyang kadakilaan. So sa gabing ito, tayo po ay dadako sa verse 13 to 14. Ito nga po ay tumutukoy sa paghahandog, no, ng materyales na hindi lang basta materyales kundi isang kilala, no, sa pagdating sa kagandahan ng resulta nito. Yan. So ang verse 13 ay tumutukoy sa Lebanon na magbibigay o maghahandog ng mga sikat na kahoy mula sa bansang ito. Ito nga po ay makakatulong sa karilagan ng sanktuaryo ng Diyos. Ang Lebanon ay kilala nga po sa luntiang kagubatan at mataas na kalidad na kahoy na sumasalamin sa kasaganahan at kaunlaran. At ito nga po ay papahiwatig ng ideya na lahat nga po ng bansa at ang kanilang mga kayamanan sa huli ay maglilingkod at idudulog, no, ibibigay at dadalhin sa kanyang bayan para dakilain, luwalhatiin siya. Yan. So, verse 13, sinabi po dito, yan. Ito ay, sabi po dito, at ang kayamanan ng Lebanon ay magiging iyo. Sama-samang pagagandahin ang aking sanktuaryo sa pamamagitan ng mga kahoy na mahuhusay tulad ng sipres, pino at iba pa upang lalong maging maningning ang aking tahanan. So tumutukoy nga po ito sa pagdadala ng mga taga-Lebanon, no, ng mga kilalang materyales sa pagpapaganda ng isang
tahanan o lugar, no? At tumutukoy nga po ito sa sanctuaryo ng Diyos, na ito ay simbolismo ng pagiging ng honor ng Panginoon, no? Splending, kumbaga, karilagan, katingkaran. Yan. So ito ay magdadala ng kanilang mga kilalang yaman mula sa kanilang lugar at para gamitin sa pagtatayo o pagsasaayos ng sanctuaryo ng Diyos. Yan. Ito ay isang paalaala na ang lahat ng bansa ay lalapit sa kanyang bayan at sa Zion, at ito nga po ay tutulong-tulong paglilingkuran ito at dadakilain at papupurihan. So ang pagbanggit sa Lebanon sa talatang ito ay isang kahalagan sa konteksto ng sinaunang malapit na silangan, na ang Lebanon ay kilala sa mga puno nga po, no, ng sedro at lubos na pinapahalagahan dahil sa kanilang lakas, kagandahan at bango. Sa Biblia, ang mga sedro ng Lebanon ay kadalasang ginagamit sa bilang simbolo ng kamahalan o katatagan at kasaganahan. So halimbawa sa Awit 92 verse 12, ang matuwid ay inihahambing sa mga sedro ng Lebanon na sumisimbolo sa kanilang lakas at pag-unlad. Ito nga po ay mga kilalang yaman mula sa Lebanon, na ito ay hindi lang basta ordinaryong gamit o materyales, bagkus ito ay kilalang kilala, no? Especially mamahaling uri ito ng kahoy na ginagamit sa mga pagtatayo ng mga establishmento. Yan. So ito ay isang pagbibigay diin sa puno ng abeto, puno ng pino at puno ng sipres na nagsasama-sama upang pagandahin ang sanctuaryo. Ito ay lalong nagdaragdag sa imahe ng karilagan at kagandahan. Ang mga punong ito ay pinahalagahan din dahil sa kanilang katatagan at bango, at ang kanilang presensya sa sanctuaryo ay nagpapahiwatig ng pag-aalay ng pinakamahusay na lakas na yaman upang parangalan at luwalhatiin ang Panginoon. Nakita natin, no, may kasamang bango, no, bango, tibay at katatagan. So sa atin, no, marami tayong mga kilalang mga punong kahoy dito sa Pilipinas, at alam natin kung ano yung mga iba't ibang uri ng kahoy dito na talagang hindi lang basta maganda, mahal din, no? Dahil nga po ito ay dahil sa uri o sa katangian nito. Bukod pa rito, ang paglalarawan ng Diyos ay ginagawang upang lalong maging maningning ang aking tahanan, ay nagpapahiwatig ng ideya ng banal na interbensyon at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa gitna ng kanyang bayan, ito ay tumutukoy sa pangako ng pagpapanumbalik at ang pagtatatag ng isang siguradong espasyo kung saan ang presensya ng Diyos ay kahanghangang ipapakita. Yung pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel ay makikita natin, no? Yung mga mangyayaring pagpupuri o pagluluwalhati, no? Nakita natin noong mga nakaraang talata, no? Pati ang mga hari at mga bansa ay magtutulong-tulong para paglingkuran ang kanyang bayan. Dito nakita natin ito'y tumutukoy sa mga materyales na gagamitin sa sanctuaryo ng Diyos upang mas lalong maging maganda, no? Talagang totally outrageous, no? Yung sanctuaryo. Ito ay isang pagpapakita ng tunay na kadakilaan ng Diyos para sa sanlibutan. Sa mas malawak na theological na kahulugan, ang talatang ito ay sumasalamin sa tema ng plano ng pagtubos ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang imahe ng kaluwalhatian ng Lebanon at ang maringal na mga puno ay sumisimbolo sa kasaganahan at kagandahan na ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang sanctuaryo. Ito ay tumutukoy sa hinaharap na panunumbalik ng Jerusalem
at sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang piniling bayan. At yun nga po, no, di man lingid sa ating kaalaman na ang kanyang bayan nga po ay mula sa pagkabihag, mula doon sa kanilang naging sitwasyon doon sa Babylonia, ay ito yung naghihintay sa kanila sa pagbabalik, no, sa kanilang panunumbalik. At ang pangako ng Panginoon na siya ay magniningning, no? Nakita natin mga materyales na talagang masasabi mong kalidad, no? Mataas ang kalidad at hindi basta-basta nasisira, no? Ito ay tumutukol sa katatagan, kadakilaan at panghapang matagalang dito imahe. Yan. So ito ay isang paalaala rin na sa paghandog ng mga bansa, ay ito ay mas nagpapakita ng pagnunumbalik sa Panginoon. Ang pagbibigay ng karangalan sa kanyang bayan, sa kanyang sanktuaryo, ay nagpapakita ng mas malalim na pagsuko at pagtugon sa kalooban ng Panginoon. Ang mga puno ay sumisimbolo ng kasaganahan at kagandahan na nagpagkakaloob ng Diyos sa kanyang sanktuaryo. Ito ay tumutukoy sa hinaharap na pagpapanumbalik, okay, ng piniling bayan nga po na nabanggit natin kanina. Ito ay isang paalaala rin na ang paghahandog sa Panginoon na hindi yung kumbaga dito makikita natin na special at mamahalin. At dito ay pinapakita ang simboliko ng isang katingkaran, ng isang lugar na nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Bukod pa rito, ang talata ay tumutukoy rin sa eschatological na kahalagahan na tumutukoy sa sukdulang katuparan ng kaharian ng Diyos, na ang imahe ng sanktuaryo ay nilagyan ng mga palamuti na magaganda at mga natural na elemento, at ito inaasahan na ang hinaharap na kaluwatian ng bagong Jerusalem, gaya ng inilarawan sa aklat ng pahayag sa chapter 21 na nakita nga po ni Apostolo Juan, ang isang bagong langit at isang bagong lupa, na kung saan ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, ay bababa mula sa langit na pinaganda o nilagyan ng palamuti ng mga mahalagang hiyas at dalisay na ginto, na sumisimbolo sa walang hanggang tahanan ng Diyos sa pinili ng kanyang bayan. Makikita natin yung pong yung kumbaga sa atin is prestigious or kumbaga sa other terms, en grande, no, en grandeng imahe, no, at talaga namang tayo ay mamamangha, at dahil sa sobrang kamanghaan, ito nga po ay ito yung mararamdaman, no, ng lahat ng bansa, ng tao, no, yung lubos ng kagalakan, lubos na yung pagpupuri at yung bow down ng lahat ng mga bansa. Ito ay tinitiyak nga po ng Diyos sa kanyang piniling bayan, ang kanyang pangako na matutupad, no, ang mga pangako niya noon na during kanina captivity ay magkakaroon sila ng matingkad at masaganang buhay, no. Yan, so again, ang mga mamahaling kahoy ay sumisimbolo nga po ng kayamanan at kagandahan ng Lebanon, na ito yung ibibigay na karagdagang kapurihan sa Panginoon. Binibigyan ng talata ang dalawang katiyakan: ang kayamanan ng mga bansa ay maglilingkod sa pagsamba sa Panginoon, at ang Diyos mismo ang personal na luluwalhatiin ang lugar kung saan ang kanyang mga paa ay magpapahinga. Ito ay nagsisimula sa napakahalagang
bahagi, no, ng kadakilaan ng Panginoon. At ito ay patuloy nating asahan na ito po ay matutupad, mangyayari sa dulong panahon. Kaya po tayo paalaala doon sa verse 12, no, na tayo ay manumbalik sa Panginoon, at dito ay mararanasan natin yung kagalakan na tayo mismo ay magpupuri sa Panginoon sa kanyang tunay na kadakilaan. Again, ito ay isang simbolismo ng katingkaran ng sanktuaryo ng Diyos. Ang mga gamit na to, mga elemento o mga materialis na sinabi dito ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan, kalwalhatian. So, ayan. So, ito po ay palaala sa atin na tayo ay manatili na umasa sa mga pangako ng Diyos sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, paano natin ito maipapamuhay sa pamagitan po ng paghandog sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa talata 40 naman po, na kayo kong lalapit sa iyo bilang paggalang ang mga salinlahi ng mga bansang sa iyo'y umapi, hahalik sa iyong paa ang mga humahamak sa iyo at tatawagin kanilang Sayon, ang lungsod ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. So tumutukoy naman po ito sa mga bansang umapi o kumalaban, no, sa bayan ng Panginoon. At ito nga po, no, yung makikita natin yung na-reverse or na baliktad yung kalagayan, no, yung dating inaapi pero ngayon ay titingalain at pararangalan. Ito nga po ay tumutukoy sa paglilingkod na gagawin sa mga Israelita o sa bayan ng Diyos. Paglilingkod na magmumula sa mga taong dating umaapi sa kanila. Kaugnay ito ng binabanggit nga po sa talata 10 at sa iba mga talata kung saan ay ipinahayag na ang mga hari at pinuno na ibang bayan ay lalapit sa Israel at paglilingkod dito, no? Sila ay pagsisilbihan, no, aming from the nabanggit sa Isaiah 49:22-23 na mismong mga pinuno, no, ang mga hari mismo ang lalapit at sila ay paglilingkuran. So ito ay talata na isang makapangyarihan at nagdadala ng masiglang mensahe ng tagumpay o ng banal na paghihiganti, no? Ito ay siyempre pagkilos po ng Panginoon, ang pagdakila sa bayan ng Israel at ang pangwakas na tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Nagsisilbi itong pinagmumula ng pag-asa at ginhawa para sa bayan ng Israel. Tinitiyak sa kanila ang pangwakas na hustisya at proteksyon ng Diyos. Bukod pa rito, nagdadala rin ito ng pangkalahatang mensahe ng tagumpay na kabutihan laban sa kasamaan at ang pangwakas na katuparan ng pangako ng Diyos. Naalala natin sa intro pa lang po ay pinakita na dito na ang buong talatang 60 ay tumutukoy nga po sa pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ay siya yung pinakamagiging sentro, no? Ibig sabihin sa buong sanlibutan, siya lang yung niningning, siya yung lalapitan, papupuri at paglilingkuran ng mga bansang ito. Ito ay pangako ng Diyos sa kanyang bayan na nagpapahayag ng kanyang pagpapala sa kanyang piniling bayan. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang talatang ito ay isang paghihikayat para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila ng tagumpay na naghihintay sa mga nanatiling tapat sa Diyos. Ang mga pinili ng Diyos ay maaaring makaranas ng kahirapan at mga kasikatan dito sa lupa. Subalit sa dulo ng lahat ng kahirapang mararanasan ay ang mga pinili ng Diyos ay maaaring makaranas ng kahirapan at kasakitan dito sa lupa. Subalit sa dulo ng lahat ng kahirapang mararanasan ay lagi naghihintay ang biyaya ng paraan ng Diyos
upang ang mga taong ito ay kanyang aliwin at pagpalain. So ito nga po, no, bilang bilang bayan ng Diyos, nakita natin yung kanilang pinanggalingan, no, yung propesya na to ay mula doon sila sa captivity. Nakita ng Diyos kung ano yung naging paghihirap nila doon. Subalit ito nga po, no, kanyang pagpapalain ang kanyang bayan. At doon nga po yung word na aaliwin. So sa ating panahon ngayon bilang mga mananampalataya, kilala po, no, yung talatang ang ating hindi masasayang ang ating pagpapagal, no? Hindi masasayang ang ating pagtitiis, ang ating pagsunod sa Panginoon, no? Ito ay nagpapakita lalo ng matibay na relasyon sa Diyos dahil siya po yung nagpapanatili sa atin. At dahil sa ating pagiging tapat, no, sa katapatan ng Diyos sa atin, ito po yung naghihintay, no? Naghihintay na kaaliwan at pagpapala mula sa Panginoon. Ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking sipi kung saan ipinahayag ni Propeta Isaias ang malulhating kinabukasan ng Jerusalem at ang pagpapanumbalik ng mga tao ng Israel. Ang konteksto ng talatang ito ay ang propesiya ng pangwakas na tagumpay at kaligayahan ng mga tao ng Israel laban sa kanilang mga kaaway na bansa na nagpahirap at humamak sa kanila. Pinapahayag ng talata ang mensahe na ang mga pangyayari ay magbabago at ang mga dating umaapi sa mga tao ng Israel ay lalapit sa kanila, no? Nakita natin yung mga lumapit na mga bansa. Nakita na natin yung mga tribo ng Arabo, ito mga Lebanon, itong mga hari, no, mula sa ibang mga lugar. Ito ay pinapahayag na talata ang mensahe ng pangyayari at pagbabago na ang dating mga umapi nga po sa Israel. So ito ay papakita ng pagpapakumbaba at pagpapasakop at magpapasakop ito sa kanila. So ito nga po, no, ang senaryo palagi na umaga sa pelikula, no, minsan ang bida ay sa una inaapi, yun ang common na ground, no. Pero dito nga po, yun po yung tunay, no. Ang mga bida, which is ang mga lingkod ng Diyos, ay dadaan, no, sa mga kahirapan, pasakit at mga pagtitiis. Subalit sa dulo, no, nandun po yung pagtaas sa kanila, yung pagpapalain sila ng Panginoon. Yan. So ang isa pang tema sa talatang ito ay ang pagdakila sa Jerusalem at sa bayan ng Israel. Ang imahe ng mga kaaway na yumuyuko sa talampakan ng kanyang mga paa ay sumisimbolo sa ganap na tagumpay. Sa ganap na tagumpay na kanilang mga tagumpay at pangingibabaw ng bayan ng Israel. Sila ay pararangalan at igagalang bilang lungsod ng Panginoon at ang sayon at ng banal ng Israel na nagpapahiwatig ng kanilang espesyal na posisyon bilang mga pinili ng Diyos. So ito nga rin po ay makikita natin na ang kanyang pinili, ang kanyang lingkod, ang kanyang bayan ay itataas at magtatagumpay. Tulad po, siyempre, na ang kanyang mga lingkod sa mga susunod na pangyayari, no, tulad nga po ng pagdating ng Panginoong Hesus, ay makikita natin kung paano siya pinapurihan, no, ng mga bumisita sa kanya nung siya ay ipinanganak, no. At dito ay makita natin sa dulong panahon siya ay maghahari at ang mga tao sa kanya ay magpupuri at pararangalan siya. So sa simbolismo ng talatang ito ay ang nagbibigay ng mahalagang papel lalo na sa imahe ng mga kaaway na yumuyuko sa talampakan ng mga paa ng bayan ng Israel. Ito ay tumutukoy sa ganap na pagsuko at pagkatalo ng mga
kaaway. So, ito ay tumutukoy din sa tagumpay ng Panginoon sa darating na panahon. Pati na rin ang pagdakila at tagumpay ng bayan ng Israel. Sa panahon nito, ang lungsod ng Panginoon at ang sayo ng banal ng Israel ay sumisimbolo sa banal na biyaya at proteksyon na matatanggap ng bayan ng Israel mula sa Diyos. Ito yung ito yung walang katapusang katapatan ng Panginoon at pagmamahal sa kanila. Sa panglalahatan ng talatang ito ay nagpapahayag ng dakilang tagumpay sa mga taong pinili ng Diyos na nananampalataya at sumusunod sa Kanya sa kabila ng mga kahirapan at kabigatan sa buhay at ang pang-aapi ng mundo. Nakaranas ng mga pang-aapi, ng mga panghamak, prosecution, pero mababaliktad, no? Mababaliktad ang sitwasyon, ang kalagayan, no? At again, hindi hayaan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang lingkod na ito ay manatiling nahahamak, no? Ito ay magiging kabaliktaran sa hinaharap. Ito ay magkakaroon ng sila ay magkakaroon ng pagpapala. Ang bayan ng Israel ay patuloy na nagpapakita ng tunay na resulta ng panunumbalik sa Panginoon. Sa una ay naapi sila, subalit sa dulo makikita at maunawaan ng mga taong ito ang tunay na kahulugan ng biyaya at pagkalinga ng Diyos. Ang buhay ng Panginoong Hesus ang pinakamatibay na halimbawa. Sa Pilipos 2, verses 8 to 10, binanggit ang kanyang pagpapakumbaba upang masunod ang mandato ng Diyos sa kanyang buhay. Kinalimutan niya po ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Hinubad niya, no? Hinubad niya upang masunod ang kalooban ng Ama. At ito nga po sa huli, siya ay pinagpala mismo ng Diyos. Nasaan po siya ngayon? Nasa kanan ng Ama. At kung saan ang lahat ng tao ay dadaan sa Kanya. Bilang siya nga po yung tagapamagitan. Ang lahat ng nagsasabing nananampalataya ay dadaan sa Kanya at pagtubos at paghatol. So ang pangkalahatang mensahe na nais iwanan nito ay ang biyaya sa lahat ng taong nananampalataya at susunod sa Diyos sa kabila ng hirap at bigat ng buhay. No, naalala natin yung mga apostol sa Bagong Tipan, no, na nakita natin na they are binigay nila, no, sumunod sila sa Panginoong Hesus dahil alam nila, no, hindi masasayang ang kanilang pagpapagal. At ganoon din po tayo sa panahon natin ngayon na tayo ay pinapaalalahanan na maraming persecution, temptation, panghahamak. Pero yun nga po, no, although alam natin na napagtagumpayan ng Panginoon ang lahat, ito ay isang pahayag na nagpapaalaala sa tunay na biyaya ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang piniling lingkod na tulad ng Panginoong Hesus na siya ay tunay na pinagpala ng Ama. Yan. Ang katiyakan nga po dito ay siyempre ang pagdating ng Panginoong Hesus na ang mga bansa ay magpupuri sa Kanya at sa Kanya pagbabalik, ito ay mangyayari, no, yung pagtatayo ng Kanyang bagong kaharian na sama-sama ang lahat ng mananampalataya sa Kanya na dito nga po ay mararanasan ang tunay na buhay kasama ang Diyos. So yun po mga kapatid, tayo po ay dito muna magtatapos at bukas po ulit, no, alas 6 po ng gabi, Sabado, ang ating pagpatuloy sa Isaiah 60. Yan po, maraming salamat po. Tayo po ay sama-sama muling manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa pangunguna sa gabing ito. Sa patuloy na paggabay at pagbigay ng karunungan sa amin. Naway ang mga kapatid na nakasama namin sa online ay sabay-sabay kaming natuto at naunawaan ng tunay na mensahe ng iyong salita. Panginoon, salamat
sa patuloy na gabay at walang katapusang katapatan at pagmamahal sa iyong mga lingkod, sa iyong sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa gabing ito sa aming pagpapahinga at ganun din po, patuloy niyo kaming gabayan at pagpalain. Maraming salamat po Panginoon, sa ilaw po alat na mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po, maraming salamat Pastor Nanding, at syempre kasama ko dito si Pastor Dom at Princess. Sa lahat po ng mga naka-join, no, na hindi ko nakita yung pangalan, magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo ulit bukas alas 6 ng gabi. Maraming salamat. To God be the glory.